Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating paboritong radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Ito po ang barkadahang lumalaki ng lumalaki. Yan, no? Dahil kay Kristo. No? And of course, isang oras na naman po tayong magkakasama-sama sa Himpapawid at ating pong pagnilayan, no? At talakayin po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, Coordinator po ng Commission on Catechesis. Yan. At ngayon po ay nasa ika-6 na linggo tayo ng pagkabuhay ng Easter, 6th week of Easter. No po? At among may babatiin ako ngayon na may nagbe-birthday. Today is 12, di ba? Yeah. May 12, yan. May nagbe-birthday na pare, si Father Mark Andrew Simbol. At meron naman ordination anniversary. Si Among Sol. Yan. Father si Mario Sol Gabriel. Yan. So, happy birthday po kay Among Mark at happy ordination anniversary kay Among Sol ng Magalang. Yan. 12. Okay. Okay. Hindi kompleto yung ating Tuesday. Yan. Okay, sige. Ang isang Tuesday co-host po, wala po yung isa, Sister Joanne. So, Sister Rose po ang nandito. Sige, hello bati po, ka muna. magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? At wag po kayong aalis, sama-sama na naman po tayong pagnilayan natin ang mabuting balita sa araw na to. Stay tuned. Okay. Yan. Anong nangyari sa ating isang kasama? Nagbanding sila ng anak niya kasi meron silang LQ. Talaga. Opo. Okay. Pero okay na po sila. Yan. Minsan may mga dumarating na pagkakataon na ganyan. Opo. Kumisan kailangan din po yung mga ganyan mo para mas lalong lumalim yung relasyon ng mag-ina. Opo. Okay. Sige. So, nakikinig si Joanne ngayon? Opo. Hi, Joanne. Hi, Yan. Yan. Hello. Yan. Dapat ano ba ito? Parang kanta na back in your loving arms again. Bring back that loving feeling. Yan naman. Okay, at sige, Sister Son, diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Text line numbers po, Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng Connect Catequista program, no, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. Na ulitin ko po, 0927-891-0966. At once registered po, ay makakatanggap kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga prayer requests, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at we will include them, no, sa ating pong mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Catechista program. Okay, at counseling line naman po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood ngayon sa internet, na nandito po kami sa website ng 91.9 Bright FM, nasa www.ustream.tv.
Then, i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nandyan naman po sa Facebook. No? May Facebook account po kami. Ang pangalan ay Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Ayan, nandyan po. Pili na lang po kayo kung ano yung gospel na na-miss ninyo. Ayan, nasa Facebook account po. Okay. Okay, Sige, at gospel. babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ngunit ngayoy paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayoy sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Ngunit sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay. Yan, kadugtong na nito yung kahapon, no? Oo, talagang sige. dugtong-dugtong ang mga ebanghelyo po natin ngayon ayon kay San Juan, sa kanya pa rin. Dito po sa ebanghelyo natin, nakikita natin na parang malungkot ang mga disipulo ng ating Panginoon, At sa kalungkutan nila, hindi man nila tinanong ang Panginoon kung bakit siya aalis, kung saan siya pupunta. Opo. Siguro parang puro lungkot na lang ang nasa isip nila. Kaya kasi dapat kung malungkot ka, bakit? Tatanungin. Dapat tinanong nilang Panginoon pero sabi nga sa gospel ni hindi man nila tinanong, Pero makikita po natin dito sa gospel na ang Panginoong Jesus parang aalisin niya yung kalungkutan nila. Opo. Na sa dalawang bagay. Una, ang Panginoong Jesus inexplain niya kung bakit siya aalis. Why? Kung bakit siya aalis. Kasi kung aalis siya, mapapadala niya ang spirit sa kanila. So yun. And then yung pangalawang way, saan? Kung kanina, why? Yung pangalawa naman, where? In-explain niya kung saan siya pupunta, where he is going. At pupunta siya sa kanyang Diyos Ama, to his Father, so that he can again come back to them in his risen glory. Ayan. So ito po ang ginawa ng Panginoon para ma-dispel nga yung sadness nila, yung dalawang ito, why at saka where. Siguro po sa buhay natin, kung minsan nararamdaman din natin yung malungkot ka, pero at the end may ligaya pala. Opo. Kasi kung minsan nga totoo yun, parang yung mga disipulo parang nagko-concentrate lang tayo sa lungkot natin ano ba yung dahilan, and then yun na lang ang nararamdaman mo. Pero if you think about it, in the end, may you have to rejoice after the sadness. So, yun. Amen. Yan, talagang sorrow and Hindi puro joy. kalungkutan. Opo. Yeah. Opo, kahit sa buhay po natin, hindi puro kalungkutan. Okay. In the end, may joy. Yan. After sadness, there is joy. Yan. Si Rose? Opo, siya, yung gospel po natin ngayon is very human. Napifeel po ni Jesus yung separation anxiety between the disciples at saka siya rin po. Alam na alam niya yung feelings ng iiwan
Mm-mm. At saka yung may iwan, yung aalis. Kaya siguro po hindi na nila naisip na magtanong kung saan siya pupunta. Parang na-black Ayun out na. sila. Mhm. Di ba po ba, ang sakit kasi nun lalo na pag yung tao yung minahal mo na. Mm-mm. Tapos nakita po nila yung naranasan yung tinanggap sila in spite of the sinfulness, shortcomings. Tapos biglang aalis na pinagtiwala po nila yung buhay nila kay Jesus. Pero dahil po kasi sinabi niya na kailangan niyang umalis, pero yung meron po siyang ibibigay na parang kapalit niya. Parang hindi po maatim ni Jesus na aalis siya ng ganun-ganun na lamang. Merong maggagabay pa rin po sa atin at siya'y magdudulot ng galak, ng tuwa sa atin po. Yan, magpapatuloy, no? Opo. Mm-mm. O feeling ko dito parang OFW ang Panginoon, no? Opo. Magpa-flight. Oo nga. Kasi ngayon parang iiwanan yung family niya, no? Parang ganyan, no? Kaya yung paglalakbay, yung CD na pine-play natin, no? Oo, Para sa mga oo, OFWs, no? Yung oo. maleta, yung mga ganyan, no? Opo. Talagang nakakalungkot, no? Ito nga yung sabi niyang yung nasabi ninyo na may pagkalungkot sa separation, yung paghihiwalay, no? Opo. Pero ito nga yung nasabi ninyo na hindi niya itinago ito sa kanyang mga alagad, no? Talagang alam naman niya yung nadarama nila, no? Pero ito nga, may dahilan, may kadahilanan. Parang yung mga OFWs, no? Sino ba naman ang gusto, no? Sa mga OFWs na iwanan yung mga family nila, no? Of course, alam naman natin na ang kanilang pag-alis ay para din sa kapakanan ng pamilya. Opo. Diba? Opo. Yan lang naman ang dahilan eh. No, hindi naman yung parang para maging popular sila o para maging somebody sila, no? Or mayaman. It's all about the family, 'di ba? Opo. Because kung may mga trabaho nga lang dito, no? Ito nga kanina nanonood ako ng TV. It's all about yung the problem of migration, no? Kasi nga yung hindi natin alam kung pag pumunta sa abroad, of course, anything can happen, no? Opo. Ang daming mga peligro. Alam naman natin yan. Pero yun nga, bakit ginagawa ng mga OFWs ito? Bakit aalis sila? Well, kamukha ng sabi ng Panginoon, no? It is to your advantage that I go away. No? Parang sinasabi niya, may ibubungang maganda sa inyo itong aking pag-alis, no? Totoo naman yan, di ba? At least yung security ng family, yung sustenance, no? Alam natin yan. At ang Panginoon ito, sabi niya may advantage sa inyo itong aking pag-alis. Kasi nga, yun nga yung parang may papalit, no? May isusugo ako sa inyo, Holy no? Spirit. Oo, kasi kung hindi ako alis, hindi siya darating. Parang ganon, no? Parang, kung minsan kami sa aming mga pare, no? Yung, siyempre, pag nadestino kami sa ibang lugar, yung iiwanan namin, naku, puro iyak. Opo. Hanapin nga po sa ito, itang kiyak kuting nga na. Yung mga ganyan, no? Yung talagang, ako rin, sa aking dalawang assignment sa parokya, no? Ay, oo, nakita ko yun na. Talagang ako, umiiyak sila, umiiyak din ako. Mga ganyan, no? Yung kiyak kuting nga ng bakit naman puting? Ewan ko kaya po sa ito, parang yung paano mo mana yung kuting, no? Simpleng iyak. Yung maliliit na iyak na parang kinokontrol yung pa. kinokontrol, yung mga ganyan, di ba? Oo. Talagang iiyak at iiyak, no? Di ba? Pagkatapos, ito yung nakakatawa nga, no? Yung parang namatayan, parang it's the end of the parish, no? Pero usually ito yung sinasabi ng Panginoon eh. Ang pag-alis ko, huwag kayong mag-alala kasi may papalit naman. Yan, no? Pero lang kung ayaw nila yung pumapalit. Yun nga yung hindi tama, di ba? Kailangan magugustuhan din nila yung papalit. Mamahalin din. Kasi nga alam mo nyo, alam nyo mo naman kasi you've been working in the church, no? Usually pagka bago yung reshuffle, tinatanong yung mga lay people, no? O ano ba yung qualities na hinahanap nyo no, sa inyong next parish priest, yung ganyan, no? Puro pare-pareho eh. Gusto po namin yung medyo bata, mabait, magaling. Palaging yun ang parate, di ba? isa yung sagot. Isa lang ang mga sagot nila eh. Di ba? Opo. Pero of course,
hindi naman lahat kami bata. Oo Hindi nga. naman lahat kami siguro puro magaling, no? Although may magaling lahat ang pare, no? Oo. In some other aspects, no? Mm-mm. Pero ito nga yung hindi natin na-realize kung minsan. Of course, that's very human, sabi nga ni Sister Rose, no? Mm-mm. Yung pag-iyak natin dahil mahihiwalay. Oo. Pero pagka naman, yung nga, no? May magpapatuloy. Yun. Opo. Oo. May continuation ito, Oo, no? sa parish may Mm. magpapatuloy. Kaya nga kami, kaming mga pare, yun sa turnover, no? Kasi may turnover yan, no? Ideally, pero kung minsan hindi nangyayari, no? Opo. Ideally, kung ano yung naumpisahan nung pinalitan namin, Oo. kailangan naming ituloy. Ituloy. At hindi lang ituloy, kung hindi i-improve pa namin, Opo. no? Mm-mm. Diba? Dadagdagan. Pagyamanin pa namin. Opo, Oo, aayusin. totoo yun. Oo, kung halimbawa, may mga projects siya, Mm-mm. may mga parang set activities na doon, mga programa. Opo. Kailangan namin galangin 'yon, no? Oo, Lalong-lalo na kung mag-alisin. nakakatulong Mm-mm. sa sa parokya, di ba? Kagaganda Opo. ng Sa parokya. gaganda ng parokya, no? Oo, totoo. Kaya nga kami during the turnover at saka yung pagpapalitan, we should respect, no? Kung ano yung dinatnan namin. Yung mga magagandang bagay, of course, kailangan naming ipagpatuloy at pagyamanin to develop it, no? Kung ano ba yung to improve on it, no? Opo. Parang ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong magalala. Mm-mm. Kasi akala nila kung minsan, yun nga sa parokya, naku, matitigil na yung matatapos na, wala na yung ating mga activities, programa, Negative, aalisan no? na lahat yan, no? Darating na pare and everything, no? Oo. Pero, yun nga, kung nakakalungkot, wala pa naman. Opo. Pagkatapos, marami na yung parang agam-agam, no? Yung, Opo. ano nila yung mga, yung parang negative na yung tingin na baka no, hindi kamukha ni Among, itong susunod na pare, parang ganyan. No? So then they tend to compare and everything, no? Opo. Pero yun nga, ideally, kami, we make it a point na itutuloy, Oo. no? Susundan namin yung mga yapak. Opo. Di ba? Nung umalis. Oo, para hindi nga ma-disrupt. Opo. Kasi nga, ito yung parang inaalala nila, no? Parang, Lord, kung aalis ka, iwanan mo kami. Paano na lang kami? Oo. Diba? So talagang malungkot sila at totoo yun, nag-alala sila. Mm-mm. Oo. And there is also an advantage, no? Ito'y, of course, alam nyo rin to. Yung paghihiwalay na yan, ano ba, sa parokya, no? It is also an opportunity for the priest and for the parishioners to grow. Opo. Oo, totoo Kasi yun. kami- Kasi another place Oo, na hindi ba? kung minsan may kakaiba, Oo, ganon. oo. Oo. So that's an advantage actually. Parang sa yung mga OFWs, 'di ba, yung mga anak nila, no? Yung matututo na maging maybe yung nagiging responsible, no? Nagiging independent, Opo. 'di ba? Independent, oo. Oo. Kasi whether whether they like it or not, they have to step up, sabi nga, no? Wala yung daddy nila. Opo. So kung minsan, 'di ba, Yung anak na lalaki, Oo. talagang parang siyang magiging tatay. lalong-lalo na Opo. yung eldest. Oo. Oh. Bawa, No, may wag mo nang gagawin sa pababayaan yung bahay. mga kapatid mo, ha? Opo. So, parang it's an opportunity for example, the eldest to grow, no, in terms of maturity, responsibility. Oo. Kaya tama yung sabi ng Panginoon, it's an advantage, no? Opo. Kung minsan kaming mga pare, of course, dahil very emotional kami pag umaalis kami, no? But the thing is, it can be an opportunity for us to grow in other aspects of our Opo. ministry, Oo. no? Like for example, ako, tingnan mo, from the parish ministry, Naging nasa administrasyon ako ngayon, di ba? administration. Opo. Akala ko, naku, hindi ko kaya ito. Pero nag-grow ako. Opo. Oo. I have learned new knowledge and new skills, no, Opo. competence. So, sa management and everything. It's because, yun nga, parang they uprooted me dun sa aking comfort zone dyan sa Santo Tomas, di ba? Opo. So, yun. Oo, parang naghiwalay kami ng mga parishioners ko. Pero, Masakit, pero in the end, may kabutihan. may kabutihan. Opo. Yan, itong sinasabi ng Panginoon, no? Oo, parang ganun din. Oo. Kung minsan, it's necessary. Opo. It's a necessary Yun, oo. separation. Although, ano lang yon, yung temporary. Hindi naman Oo, yun sa permanent ang Panginoon. separation nun eh. Oo, temporary lang kasi babalik siya eh. Babalik siya at Oo, yun may nga, kapalit naman. Balik ang Opo. Panginoon, oo. No?
At ito nga ang banal na Espiritu, Espiritu. no? Kaya siguro nga sa ating kuminsan akala natin iniwanan tayo ng Panginoon, pero nandyan siya. Oo, andyan, ramdam na ramdam O natin. yung karanasan natin na nagpapahayag pa rin ng kanyang mensahe, no? Through prayer, we listen to him, no? Sa salita ng Diyos. Opo. Yan, sa mga sakramento, sa ibang tao, Opo. sa ating mga karanasan. So many ways in which God, allows us, no, to feel His presence, di ba? Opo. So parang malungkot na hindi natin, of course, ito nga sa kanila parang physically hindi na siya makikita. Pero spiritually mararamdaman nila. Lalo na ito nga yung pagdating ng Holy Spirit. banal na espiritu, no? And actually, yan sa Ascension. Naku, talagang, Sunday. Sa Sunday nga Oo, piniprepare na tayo dyan. Sunod-sunod na talaga yan, yung mga malalaking ng simbahan. Ayan, oo. Mga feast day ng simbahan. Fiesta ni Sunod-sunod Apong na Arnie. yan, oo. Oo, magmimisa ako sa kanya no? Sa weekend na yan, no? Opo. Yan, isa lang ang Lord's Ascension. Opo, Lord's Ascension. No, isa lang, di ba? Sa Lord Opo. is Heights. Lord is Heights. nga, Sa Lord is Heights, no? Mm-mm. Yan, piyesta nga sa linggo, no? Mm-mm. At ito nga, yung Ascension ng Panginoon, na yun nga, makakabuti, dahil darating naman ang banal na Espiritu, sabi ng Panginoon, no? And it has its advantage, as we have said, no? A while back, na ang pagka iniwanan ka, parang sa swimming yan, no? Oo. Yung mga bata, kasi ngayon sa Assumption, no, everyday nandiyan kami dahil nagbabasketball. May mga swimming lessons. Oo. Yan. Yung instructor diyan, yung ano ba tawag diyan sa sa instructor sa swimming. Coach. Coach O pa sa lang coach, mo. hindi sa coach ata sa Saan basketball. yun? Oh, basketball. Anyway, Oo. pagka sa tubig, una inalalayan ka muna. Di ba? Kaya, di ba? Oo. Pero pagkatapos Oo, ikaw na mag-isa diyan. iwanan na. Mag-isa Medyo, ka na pag diba? natuto na. Yung bata pag Kahit pag yung naglalakad unang na. hakbang, Oo, di ba? pag Yung umpisang yung maglakad. unang hakbang nandiyan pa rin yung yung alalay, di ba? Nakahawak pa. Pero pagkatapos wala na. Dahil na para matuto kang maglakad ng Oo. ng mag-isa, di ba? Yung kaya mo, no? It's the same thing. But actually, wala ng Panginoon physically, pero nandyan pa rin, no? Oo, Parang yung bata, di ba? Yung hindi na nga hinahawakan ng magulang, pero nandun sa likod. Oo. Yung bang inaantabayanan, no? Oo. No? Ganon din yung instructor sa swimming nga No, iwanan ka, pero nandun, nakabantay pa rin siya. Hindi ka malulunod. Hindi ka kasi malulunod, no? binabantayan Binabantayan pa rin. Oo. Pero at a distance, sabi nga, no? Nandyan siya, no? Oo. Okay, at Okay, pagpapatuloy natin yan kasi yung second part, maganda, yung, ano ba yung role nitong banal na espiritu Opo. ito itong gagawin, no? Oo, Mamaya, sige. tatalakayin natin yan. Sa ating mga texters po, ay mag-share naman kayo ng inyong mga insights and reflections regarding our gospel reading for today, no? At mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin, no, inyong mga text messages. Mag-break muna po tayo at magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Nagpapahinga na sa maghapong pag-empake, lahat ng dadalhin nasa maleta. Damit, papeles, kagamitan, pagkain, mga larawan, ang tanging maiiwan. Pamilya ko, at bayan ko. Ngayon ay oras na, saglit mapapaalam. Ako'y maglalakbay tungo sa masaganang buhay. Baon ko'y mga ngiti ng pag-asang inaasam, masasayang alaala
nang tayo'y magkasama, magkasama. 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 Mga pangarap ko, saan dadalhin ng aking maleta? Sa pagtiklop nito, baon ay pag-asa at pangako. Maleta, maleta, saan ako dadalhin ng aking maleta? Maleta, mga pangarap ko, saan dadalhin ng aking maleta? Sa pagtiklop nito, baon ay pag-asa at pangako. Maleta, maleta, saan ako dadalhin ng aking maleta? Maleta, maleta, Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Tinalakay po natin kanina yung first part ng ating ebanghelyo ngayon. No? Ito nga ang pag-alis ng ating Panginoon. Kaya nga, tinan mo yung kanta kanina, parang Maleta. Monday episode tayo ngayon. Oo nga. Maleta. Kasi nakikinig yung mga Monday co-host natin. Ay, Oo opo. nga, ano nila, no? Oo, 40th? may text sila. Opo. Oo, ito. Wow! O, Happy sige, anniversary, mamaya Tito babasahin ko. Pat. Oh, sige nga, sige Tita nga. Sol. Sige nga, si Sister Sol, Monday co-host po namin dito ang mga migrants, no po? Sa Migrants Desk from 2519. Sabi niya, today, Pat and I are celebrating our 40th wedding anniversary. We thank the Lord for making you, Father Pep and Sister Zon, as part of our life. You are God's instrument in our spiritual growth as a couple. To God be the glory. Wow. Amen. Nakaka-touch naman, Sister Sol. Talaga. Happy, wow. Congrats and Yan, happy oh. 40th. Wow. Yan, talagang, Nag-survive kayo 40 years. Oo. Happy babatan Oh, po. 40 years nakasal Tsaka yung sila, ano no? nila, yung commitment Grabe, nila na oo. parehong committed sa simbahan, Oo. sa apostolate sa mga, Apo. mga migrant workers natin. Yan, Tsaka sa marriage encounter marriage po. encounter, Saka di yung ba? katapatan Lahat mo. ano sila, talagang very very active, no? Oo. Servants of the Lord, no? Oo. Ano kasi yung ano, yung 40? 40. Yung, Oh, hindi ko alam. Ano Ruby ba ba? yung 40? Hindi.
Hindi ko alam. Mag-research tayo. Tito Baka Pat, research mo yung I-research 40. mo yung nga. Anong tawag sa 40 Sapphire ba o ruby? anniversary? Ayan. I don't have any info, no? Oo Alam nga, na lang hindi natin namin yung alam. silver. Golden. Pero Tsaka congrats. diamond. Diamond. Opo. Biro mo, 40 years na silang Palagay ko kasal, ruby yan. no? And they are so Yes. faithful, no, to each other. Yung pagsasama nila, Yan. no, kahit na may edad. At may edad na sila, totoo palaging yan, ha? I mean to magkasama. say, Oo. yung kanilang, hindi lang physical bonding, but spiritual bonding. Oh, nila, yan no? nga eh. Parang ating Panginoon, di ba? Ito nga, kahit na wala siya nandyan ang banal na espiritu, no? Our spiritual communion. Ayan, Ruby. Ruby. Yan, nag-text na siya. Ruby, sabi ko nga, pala, Ruby, pag eh. 40. Galing ni Amo. No? Medyo may, ako. Okay, sige. At ito may mga texters. Ang dami. Sige. Oo, meron pa po. Sa 1613, gandang gabi po, Among Pep and Sister Zon and all. Mga ilan pong linya sa verse 7 ang naging interesante para sa akin. Oh, okay. Katulad po ng, "It is better for you that I go," sabi ng Panginoon. "For if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." Apprehensive po ang mga lagad dahil they will be left on their own to face a world that is hostile to Jesus and to them. No? Ang tanong ko po, sino po itong advocate na sinusundo ni Lord upang magbigay kalinga sa mga alagad sa panahong wala siya dito sa lupa? Iliwanagin po ninyo. Salamat po. Si Mang Amando, Si Mang ang Amando. regular listener natin. Yan. Yan. Sige, no? Sa Sasagot. kalendaryo po ng yung liturgical year ng Santa Iglesia Katolika po, kaya nga yung Sunday, Ascension, no? Opo. So, aalis na po ang Panginoon. And then, the next Sunday, yan po yung tawag natin, yung Pentecost Pentecost Sunday, no? The coming of the Holy Spirit. Opo, nasa Acts of the Apostle yan, no? I Opo. think chapter 1. Oo. Yung pagdating ng ito po, siya ang advocate, yung counselor na sinasabi ng ating Panginoon, no? So, siya'y babalik na sa Ama at mayroon namang bababa. Opo. The Paraclete. Oo. Parang spaghetti pababa. Ng pababa. May tataas, may bababa. itataas, may bababa, no? Somebody will go, but somebody will come. Oo. Parang ganyan, no? Yung nga yung kaninang in-explain ko na Opo. we will go, kaming mga pare, pag end na yung tenure namin, no? Pero may papalit naman. Oo. May magpapatuloy. So ito po ang counselor ay ang Holy Spirit, no? The third person in the Trinity. Yan. At i-discuss natin po yan pagka yung sa mga Pentecost darating week na na yan. No? araw. Oo. We will try to, give a lot of insights regarding ito nga yung role ng banal na Espiritu. No? Yan. God Okay. the Holy Spirit. May mga texter pa tayo. Sige, Opo. Sister Galing po Rose. sa 6939. Magandang gabi po sa inyo dyan. Mahirap po talaga ang magpaalam. Iiwan mo ang mahal mo sa buhay para mag-ibang bansa. Yan. Pero ito po ay para sa kanila. Masakit po yun para sa mga iiwanan. Pero mas masakit po yun sa aalis. Kasi hindi mo alam, Yan. hindi mo alam kung Ano yung hindi mo dadatnan alam, mo siguro? dadatnan mo sa ibang bansa. Yun, no? Lahat Totoo. ng yan, kakayanin mo dahil sa pagmamahal mo sa kanila. At ang pinakamahalaga ay ang dasal na pinaghuhugutan mo ng lakas. Salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. From Vienna with love. Oh. Kay Kuya Si Ralph. Ralph. Okay, Good to Ralph. hear Siya from ulit. you. Welcome back po. Ayan, no? Kumusta ka na Hello, dyan? hi. Ralph, yung Vienna sausage ko, joke lang. Totoo yan, no? I mean to say, kung mahirap sa mga iiwanan, mas mahirap doon sa aalis. Opo. Kasi nga, there is a lot of uncertainty, no? Hindi kagaya ng mga iiwanan mo rito, at least nakapirme na sila, di ba? Sanay Nandyan ka na dito. Oo. Yung parang hindi sila pababayaan, something. Pati ikaw, hindi mo alam yung kultura doon, yung Salita. Oo. yung lengguwahe, ano yung mga kalakaran doon, mahirap talaga, di ba? Opo.
So I think totoo yan, Brother Ralph, no? Pero yun nga, nandiyan ang Panginoon para kapitan natin, no? Sa mga ganyang kalagayan sa buhay. Thank you for the text. Mayroon ka pa isa? Wala na, ito lang. Okay, ako'y may isa dito. Sige. From 6147. Quotation lang. God comes to us in many ways, no? Warmth when we are cold, strength when we are weak, songs when we are sad, food when we are hungry, and friends to cheer us up when we feel lonely. We have to enjoy every single moment of the Lord's presence in our lives. God bless po. Ganda. Thank you po. In every moment, you po. yan, no? Every single moment of the Lord's presence. Parang every moment is the presence of the Lord in our life. Parang ganyan nasabi nito, no? Oo. And that's very true, no? Kaya nga, huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon, no? Eko kikyak kuting. Ewan ko natatandaan ko ay Aposeto yun, no? No? Dahil may may mag-aantabay, no? Okay. Oo, kasi mahirap talaga yung umaalis, no? Ako rin talaga ko ang Panginoon na nahirapan din siyang yung pag-alis niya, malungkot siya kasi for 3 years kasama niya yung mga alagad niya and then bigla niyang iiwanan. 'Di ba lalo na tayo, no? Ako mahina ako sa ganyan yung parting ways. Yun ang isang weakness ko, parang hindi ko kaya. May kanta diyan, Sister Son. Kaya hindi ako nag-Amerika eh. Hindi, may kanta dyan. Yun? Naalala ko Sige. na. Ano? Yung the trouble with hello is goodbye. Oo. Dapat kinanta mo mo. Meron Okay, no? ganun talaga yung nahihirapan sa paalaman. The trouble with hello is Oo, goodbye. nakakanta nga yun Yeah, may isang texter tayo sa provincial jail. Oo. Tinatanong, hello po. Yeah, may ano Mahanging tayo. gabi po. Electric fan po. Kailan daw pwedeng kunin mo? Hindi, nandyan na sa kanila. Ay, nandun na. Oo, nandyan. Nagpapasalamat. Okay. Sige, mahanging gabi po. Kaya pala mahanging gabi. Yun, nasa kanila na. Yan ang Kinuha kanta, na. Sister Son. Pinapatugtog ni Oo Gerald, ba? Ang bilis si niyang Gerald. nahanap yung kanta. Buti na lang alam niya kahit bata pa siya. Oo, alam niya. Yan ang kantang sinasabi ko. Yung the trouble with hello is goodbye. Bye. Yan dyan ka mahina, sabi mo, di ba? Oo. Doon ako mahina. Parang nahirapan akong mag-say goodbye. Meron Di ba, ganun yung mga tao ganyan, they come and go in our lives, di ba? Yung sabi nga, life is a series of hellos and goodbyes. Oo. Touch and go. Parang naalala ko mo. Naalala ko nung paalis ka sa San Rafael Parish, Maniga. Sumakay ako dun sa mga katikistang nakabus. Naka-minibus kami. Nung hinatid ako sa Santo Tomas. Oo, umiiyak sila. Di, kung ano lang nun, ako madaling maiiyak din. Pero hindi ako umiiyak kasi alam ko, sinasama mo ako sa Santo Tomas. Pero kung alam ko lang na hindi mo ako sinasama sa Santo Tomas, naku, isa ako sa mga iyak ng iyak na yon. Pero parang nakikita ko pa sila hanggang ngayon. Na-remind ka dun sa experience na yun. Oo, kasi nasa bus kami, talagang nag-iiyakan sila. Ganyan talagang buhay, di ba? Opo. Kaya nga, there is no permanent thing here, no? Even relationships, di ba? Tapos pagdating namin sa naalala ko tuloy yung experience. Pagdating naman namin sa sa Santo Tomas, naku, si Ate Del, kilala ako noon pa eh. Naku, nandun naman, nakangiti. No, nga. Sina Ate Del. Oo, ngiting-ngiti sina Ate Del. So, Yun. ganyan talagang natin, karanasan sa buhay, di ba? Pero importante, sabi nga ng Panginoon dito, no, ay may magpapatuloy, mag-aantabay, no? At ano daw ang role nitong counselor na to, no? Tatlo yung i-mention ng ating Panginoon dito na parang magiging papel nitong no? To convince the world concerning sin, righteousness, and judgment, no? Itong tatlong ito, no? Concerning sin because they do not believe in me. At totoo naman kasi sometimes we have a distorted perception of sin ang mundong ito, no? Ang talagang kasalanan, sabi na din dito pag hindi na tayo naniniwala sa Diyos, when we reject the Lord in our life, no? Kasi yung iba, totoo naman to,
yung parang there's nothing wrong, no, with their life na kahit na wala yung Panginoon o nandiyan ang Panginoon sa buhay nila, they don't care. Opo. May mga taong ganyan, ha? Yung sabi nga parang walang Diyos sa katawan. Ano mong, ang konkretong example po niya, yung RH bill. Yan, no? Di ba, Mga not ganyan, all no? legal are moral. That's true. Yung pinipilit po nila na mag-asawa yung parehong babae, parehong lalaki. Distorted perception of sin nga, no? Yun nga Kuminsan nawawala yung sense of sin natin. Mm-mm. Kuminsan nga yung tama, nagiging mali. Opo. Yung mali naman, nagiging tama. Mm-mm. Di ba? Kaya, if we do not believe in the Lord, naku, talagang, ano tayo, yan, no? Siguradong ang patutunguhan natin kasalanan, sabi ng Panginoon, no? And, He will convince the world about this, no? Itong counselor, no? Hindi ba yung gifts ng, ng Holy Spirit, yan? Knowledge, understanding, di ba? Kindness. Yan. Ang dami. The 7 counsel. gifts. Oo nga. Wisdom. Oo, yung wisdom. Self-discipline. Yung mga taong they cut off, no? Their life from the Lord. Yan. Hindi yung mga wise yan. Mga foolish. No? Kaya nga yung cut off from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, di ba? Actually, among sa mga katikista, pagka dinidefine namin ang sin, ang gandang i-define sa kanila, sin is turning away from Yun, God. no? Tama yun. Missing Ako, the point. Yung palagi kong inaano ko Missing sa the point. Opo. Opo. Biro O kaya mo, turning disconnection. away. Turning away or Oo, disconnection. from God, Ganyan, no? no? Ang pagkakasala. So, hindi lang ang kasalanan at ito nga, about righteousness. No? Concerning righteousness, because I go to the Father. Oo. So, ang ano ba yung matuwid? Yun. Parang matuwid na daan, no? Opo. Ang matuwid na daan, yan, diretso tayo sa Ama. Diba? Kasi nga matuwid ang Ama. No? So, lalong-lalo itong campaign nga ng ating gobyerno, no? Matuwid. Yan, no? Matuwid Righteousness na or daan, justice, no? Yung, kasi ang dami talagang daan dito sa mundong ito, eh. Oo. No? May baluktot na May daan. crooked May dating path. daan. May isang daan. Opo. May isang daan. Ang dami, di ba? Yung the way, di ba? Opo. Pero sabi nga, ito ituturo sa atin yung matuwid, no? The righteousness dahil ito nga parang yung matuwid na daan papunta sa I go to the Father, sabi niya, no? At totoo 'yan, no? Pag hindi natin sinundan itong ano ba yung matuwid, no? O kasi nga baka yung matuwid ngayon magagawang baluktot. No? Kapahamakan pong mangyayari pag hindi tayo sumunod sa matuwid. Ang dami nga mga may baluktot na prinsipyo sa buhay, no? Mga ewan ko ba. No, pero Sa panahon ngayon. ayan, pag hindi na tayo nakikinig sa Diyos, ganyan, talagang mababaluktot at mababaluktot tayo, no? And then of course, ito nga concerning judgment because the ruler of this world is judged, no? Ibig sabihin nito, yun nga, parang kung ang mundong ito hindi niya yayakapin ng Diyos, no? Wala ang Diyos sa mundong ito. Naku, nakahusga na tayo. Alam na natin yung verdict, no? Parang sa korte, di ba? Na ano na tayo, talo na tayo. Pag wala ang Diyos sa And ito nga, I think John, no? Itong sa Gospel of John, maraming ganito eh. Yung you are not, sabi niya, of this world. Although you are in this world, but you are not of this world, no? Nandito ka nga sa mundong ito, pero hindi ka para sa mundo. Oo. Kaya nga parang na-judge din tayo kasi, no? The world, is the one passing judgment sa sarili niya. Pagka ito nga, no, yung hanggang dito lang tayo. Na worldly values, no? What the world offers, no? But there is something beyond this world, no? At ito nga, no? Sana wag tayong bigyan ng malungkot na husga, no, ng Panginoon. And of course, the Spirit, no, leads us, of course. At kaya nga kailangan ito counsel, helper, advocate, no? Tulong sa atin pag naliligaw tayo ng landas. Tsaka pag nanghihina ka mo, Nanghihina. palalakasin ka niya.
Sige, may mga texters Okay, yata. oo, Sige, okay. Sige. From 3961. From Vienna pa rin. Okay. Sabi niya, magandang gabi po sa inyo dyan. Mahirap po talagang magpaalam. Iiwan mo ang mahal mo sa buhay para mangibang bansa. Pero ito po'y para sa kanila. Masakit po yon para sa mga iiwanan mo. Pero mas masakit po yon sa aalis kasi di mo okay. alam. Oo. Hindi, parang kayang... Ayun, Dalawang kanina yan. beses. Dalawang beses May lang. isa pa. Okay. Okay. Salamat po sa inyo sa greeting sa akin. Sausages nga ang tanghalian ko dito. Amote. Habang niluluto ko, naiisip kita. Amote. Pag uwi ko, matitikman din nyo ang Vienna sausage. Sira. Akala ko Ayan. naiiyak siya. Pasensya na, Ralph, no? Pagka kasi... paborito kasi yung Vienna sausage, eh. Opo. Saka yung crackers. Dahil yung Ay, lugar ang mo, sarap-sarap kong kumain yan. nasa Vienna. Kaya, yun ang pumapasok Oo. sa isip Pag niya, na ang Vienna sausage. babangkit mo kasi yung from Vienna, naku, From sausage Vienna ang with nasa isip love. ko. Opo. Automatic yun, no? Pasensya na, Ralph, no? Pero sana maganda, masarap yung tanghalian mo dyan, no? Yung sausages. Pero hindi naman po tayo nagbibiro mong, di ba? Oo. Dapat pag umuwi siya, may dala Ay, siya. syempre. Tikman natin yung original. No? Opo, original. Okay. Baka yung original, Sige. syempre, mas masarap, di ba? Okay. So, yun. Yun ang pangalawang text niya. Okay. So, ito nga ang sabi ng Panginoon, no? Napakahalaga ng papel na gagampanan nitong counselor na to. Siguro, talagang mag-iiba yung mag-iiba yung sitwasyon, no? Kasi from physical, makikita ang Panginoon eh. Of course, no? Nakikita Opo. nila. Oo. Ngayon, Holy Spirit. Wala. Oo, Holy Spirit. Spirit. Oo, Espiritu, walang katawan eh. Nararamdaman lang. Abstract. Di ba yung sa banal na espiritu, yung yung descent of the Holy Spirit, may wind, strong Opo. wind, tapos may, Tongues of fire. Tongues of fire. Oo, madami. Dove, yan. O yung dab, yung sa, sa baptism. Baptism. Oo. Pero tayo ngayon, nararamdaman natin di ba? Kahit sa pagsisilbi natin sa simbahan, palaging nararamdaman. Mm-mm. Pag nag-homily kayo, Among, kami naman, pag nagtotalk kami, nararamdaman namin. Oo, ibang-iba talaga. Habang nandun ka sa microphone, Oo nga. nagtotalk, nararamdaman mong, Mm-mm. nasa iyo ang Holy Spirit. Mm-mm. Kaya ito nga ang role ng banal na espiritu, sinabi ng Panginoon, tatlo na, yun nga, yung magkaroon tayo ng sense of sin, no? Yung bang ganun, no? And yun nga, yung sin na nasabi natin is turning away when we don't believe and acknowledge the Lord, no? As God in our life. Oo. Ay talagang kasalanan po ang bagsak natin. And of course, righteousness. Tayo ba'y nagiging matuwid? O kung minsan we are being influenced by worldly values na So, nagiging distorted o kaya crooked yung ating buhay, no? Kung minsan yung direction natin, no? Ano ba yung importante sa'yo? Diba? Kung minsan pagtatanungin mo mga tao ngayon, no? What makes you happy? Parang yung tanong nyo sa Tagaytay. No? oo nga, ayun ang Amo, What happy will- ka ba? What will make you happy? Diba? Well, again, kung minsan hindi tayo pare-pareho sa mga priorities natin o kaya yun nga, sources of happiness. Pero sana wag yung parang created or material things lang. Oo, No? ang Opo. happiness. These are Oo. not ends but means. Mga ano lang yan, no? Yung gamit na to serve the Lord, to love the Lord, no? But they are not actually parang yung end, no? Sabi nga, the end does not justify the means. No? Oo. Yan po yung means lang, no? Sa atin. Kaya baka yun nga when at the end times itong judgment na sinasabi ng Panginoon dito, yung judgment lang ng Panginoon, no? Ano ba yung mga choices mo, decision mo, mga pinili mo, diba? Kaya tayo rin no? At sana ito nga parang let's choose God and make a firm resolution sa ating buhay na ang guidance, ang counsel, no? Itong ang counselor, ang Espiritu ng Panginoon ang ating pong sundin, no? Yun nga sabi ni Sister Song kanina, physically, sa ascension actually, yun ang ibig sabihin ng ascension, no? Opo. Yung from physical presence magiging spiritual presence, no? Para maantabayanan ng Panginoon yung lahat ng kanyang mga disipulo, no?
So we are very lucky po that, in spite of the fact that not like the disciples in the gospel, hindi na natin nakikita physically ang Panginoon, pero ramdam po natin, Opo. may katulong tayo, no, may advisor tayo, may counselor tayo, at ito po ang kailangan nating pakinggan at sundin sa ating buhay. No? Amen. And we will end our beautiful episode today with a short prayer to be led to us by Sister Son. Come, Holy Spirit, and let the fire of your love burn in my heart. Let me desire only what is pure, lovely, holy, and good, and in accord with the will of God, and give me the courage to put away all that is not pleasing in your sight. Amen. Yan. Okay. Okay, sige, paalam na. Announcement? Mayroon kayong Announcement po. Sa May 23 po, Assembly of Greeters and Collectors. Liturgy po ito. Opo. Sa Brengyao Convention Center. Yun po, umaga po, 8 o'clock, meron po kayong 2 talks. Tsaka magmimisa po ang ating Archbishop, siya pundong, May 23, Brengyao Convention Center. Mga asyaret po Assembly yun. No? of Greeters and Collectors. Buong Pampanga. So, mga 3,000 sila approximately. So, yun Opo. po. Ang gaganda po ng mga talks na maririnig ninyo. Very Okay. good. Okay, Sige po. Sister Rose, paalam ka na? Opo, bye-bye. Ay, gigreet ko lang Okay, po yung gigreet mo. auntie ko, si Dang Alma, tsaka si Bapanday, so tsaka si Talaga. Shirley. Nakikinig po sila. Hello. Okay. Opo, Maya Pauras, thank you po. Opo. Okay, Sister Son? Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Goodbye and good night. At wag po natin kalilimutan na wag tayong malungkot, no? At yun nga yung masira ng loob, no? Ang Panginoon sabi niya ay magpapadala siya, no, ng kanyang kapalit, ng counselor, the Holy Spirit, no? And the Holy Spirit always, no, abide with us, no? Ang importante lang po ay paniwalaan natin ang kanyang presensya sa ating buhay, no? Pakinggan natin ang kanyang pagpapahayag, no, ng salita ng Diyos, at naway ang banal na Espiritu po ang magbigay ng lakas at ng tatag ng loob sa atin, no, para po maibsan natin ang lahat ng mga problema at mga pagsubok na dinadaanan natin, no. Come, Holy Spirit, and let us allow the Holy Spirit to stay in our hearts. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.